Huli guys, for today's video update part 2 kung saan nakabili natin ng bagong timing chain. So syempre guys, ang pinaka natin gawin ay lagyan natin siya ng pampadulas kasi matagal po makapenetrate yung oil na ilalagay natin sa kanyang makina. Mas maigi is meron na siyang sariling pampadulas guys. Para automatic, smooth na ang pag-ikot niya sa loob ng ating makina. Syempre, para mapasok natin ng timing chain, kailangan natin makapasok ng tali. Kasi dito natin tatali yung timing chain guys para mapapasok natin siya sa ating block at saka cylinder head. Ang timing chain po at ang mga roller guide na nabili natin, bali isang roller guide sa baba na maliit at saka yung sa taas, pati na yung toser, lahat po yan ay nakakahalaga po ng 1,500 pesos at si Bossing po ang bumili niyan. Lahat po yan ay genuine. So next, ilagay natin yung maliit na roller guide sa baba guys na may alin na 5mm. So yun po ay kasali din sa presyo na 1.5 guys, yung maliit na roller guide na yan. So dapat mo nakapatong yung timing chain natin sa ating roller guide at hindi siya nakatagilid. So yun, higpitan natin gamit ang ating alin na 5mm. Next naman is yung cam na tensioner toaster natin guys, ang ikakabit natin. Dalawa yun, no? Una is yung replacement na lokal na binili ni Bossing sa online. At ito naman bago guys, yan yung genuine. So yan po ang kanyang pagkaiba. So yung dulo yan guys, so magkaiba sila. Pero built-in po yung roller guide guys sa babaw, hindi na yan matatanggal. Once nasira yan, automatic palit na rin ang kanyang arm. Next, ilagyan natin ang kanyang bolt. So napakadali lang guys na mag-DIY, lalo na kung ikaw ay aspiring mechanic at napaplanong magbaklas assemble ng inyong makina. Nakabit na natin ang dalawang roller guide ng ating bagong timing chain. Next naman is yung roller guide naman sa gitna ng ating cylinder block. So depende na sa inyo kung saan nyo pasok yung roller guide, kung saan kayo komportable. Sa part nito guys, medyo nahirapan tayo sa bandang bahagi na yan kasi nga malaki yung roller guide. So lilipat tayo sa kanyang cylinder head kasi medyo may kaluwagan ng kaunti yung bunganga ng ating cylinder head papasok sa ating cylinder block. Kung pila natin na medyo nasa sentro na yung roller guide, saka natin ilagay yung bolt. I-make sure natin guys na tama natin yung butas ng ating roller guide at hindi siya na-disalign. Kasi kapag na-disalign yan, automatic mapituan po ang ikot ng ating timing chain. At huwag natin kalimutan din higpitan yung bolt sa gitna. Katalasan kasi yung mga DIY is hindi nahigpitan yung bolt sa gitna guys. Ang maging resulta is matatanggal yung bolt habang tumatakbo. At yung roller guide natin sa gitna is wala na siyang direction. So ngayon, kabit na natin yung tatlong roller guide. Next naman is yung kanyang camshaft sprocket. So ang ating crankshaft naman guys, assemblies dapat naka-top position yan. So ito yung top position ng ating camshaft pala guys. Ito. Yung may hiwa sa gitna. So yan, dapat naka-top position yan. Para automatic, nakatap din ang ating paglalagay ng ating sprocket. So yung kunya is nasa gitna yan guys, may guhit yan na palatandaan. So yun, kapag nakatap yung crankshaft natin o kanyang kunya, automatic nakatap din ang ating piston. So ilagay natin ating sprocket since nakatap ng ating camshaft. So kailangan natin ipalo guys kung saan naka-direction yung camshaft pala natin. Para yung sprocket natin is hindi maging advance at hindi rin magiging late yung pagkalagay ng ating sprocket. Kasi ang mangyari nun, kapag naging late o advance siya, mapiktuhan ang ating andar ng ating motor. Dapat nakasentro yan. Nasa gitna yung dila ng ating sprocket. So yun. Sikota-sikotin lang natin guys hanggang masentro natin. At may lagay yung dila sa gitna ng tabas ng ating cams. Yun, nilagay na natin guys, no? Na nasa sentro na siya. Since nakatap nila ating piston, nakatap din natin crankshaft, automatic aandar ang ating motor guys. Yun po ang advantage, no? So yun, kita nyo ba yung dalawang distansya ng ating roller guide guys? Ibig sabihin is malayo na ang kanyang distansya. Yan po ang magiging resulta once na nagpalit tayo ng bagong timing chain. Kasi po ang unang gumawa ng motor na to guys ay hindi palitan po ng bagong timing chain. Ang ipinalit lang ay mga replacement na tatlong roller guide. So puro yun mga malalambot. Kaya ang resulta is umingay pa rin ang kanyang makina o nagkaroon pa rin siya ng lagitik o sayad sa kanyang block at sa kanyang head. Nagpito na natin ang ating camshaft sprocket guys. So next naman is lipat tayo sa ibabang bahagi. Nakabit na natin ang timing chain, ang ating tatlong roller guide. Next naman is ang kanyang toaster. So yung toaster pala niya is kasali rin yan sa set na 1.5.
So brand new din yan, at saka yung bagong rubber niya sa ating toaster is kasali na rin yan guys sa set na binayaran ni bossing. Kasi nung unang toaster niya is nahiwa yung rubber kasi sa sobrahan sa lambot, kasi nga replacement lang ang nabili ni bossing sa online. So itong pinalitan natin lahat po yan ay genuine. So yung mga replacement guys, ang disadvantage nun is habang tumatagal sa loob ng ating makina is nagiging malambot yung rubber niya, no. So possible yun ang nangyari kaya nahiwa siya. So mayroon ding iba guys, habang tumatagal is tumitigas. So yung kaso naman sa nabili ni bossing is malambot siya nung hinawakan yung rubber na kapatong sa kanyang toaster. Higpitan natin gamit ang ating 14mm na sakit. So syempre guys, nalagay na natin lahat. Syempre pakita ninyo na dito ang resulta ng ating timing chain, no? So yun, no? Di ba? At ito rin, matigas na rin ang kanyang timing kadena, yun, no? Amazing! Noong unang video natin guys, doon pinakita ko sa inyo kung gaano kaluwag yung timing chain kapag pinaikot natin siya ng 360. So may part siya na sumayad talaga siya. So since ito bago na lahat guys, is mataas na ating kumpensa na hindi na siya magkaroon ng pagbitay o paglawlaw. So higpitan natin yung 8mm na bolt guys, before natin makalimutan. Next is ibalik natin lahat ng mga tinanggal natin guys nung una. So yung kung ano yung pinaka huling tinanggal natin, yun ano pinakauna ibalik natin. So ibalik natin ang kanyang stick bearing, lagyan natin ng counting papadulas para sa matang pag-ikot ng ating timing chain. Dapat yung roller guide sa ibabaw na may kamay o arm, dapat nagsiswing yan, no? Hindi yan dapat nakag-stagnant. Kasi kapag nag-stagnant yan, hindi gagalaw ang ating timing chain. So ibalik na natin ang kanyang stick bearing. Next ang malaking starter sprocket. Next naman is ang kanyang magneto. So merong guide yan guys o kunya. So dapat nakashoot yung kunya para hindi kayo mahirapan paandarin ang kanyang motor. Kasi kapag hindi na-shoot yung kunya sa gitna at sa kanyang magneto, hindi talaga aandar ang ating motor guys. Magbabalik talaga kayo sa pag-troubleshoot. So ilagay natin ang kanyang washer, ang kanyang nut. Ipitan na natin gamit ang ating impact wrench, impact wrench. So pwede rin nauna yung sprocket, pwede rin nauna yung magneto. Depende sa inyo guys kung saan kayo komportable. So nabalik na natin yung kanyang magneto. Next naman, takpan na natin yung kanyang sprocket guys. So sure tayo dyan kasi hindi na siya naglalawlaw at na-check na rin natin. Pwede natin takpan yan guys, yung bagay na yan. So nalagay natin ang kanyang takip o kanyang cranky shell sa kanyang stator. Ibalik na natin lahat ng mga bolt na tinanggal natin. So sa tingin guys, kung kaya mag-DIY, lalo na sa mga malayo yung shop, saka hirap makahanap ng mekaniko. So kapag napanood nyo itong video nito, malaking tulong ito sa mga nagbabalak na magsaayos sa inyong motor at magpapalit ng bagong timing chain. Ito kasi kayong kadalasang issue ng mga RS-125i, XR-125i na issue sa timing chain. Kasi nga is malit yung pinalit kumpara ng mga unang labas ng mga carbis, malapad yung kanyang timing chain. Ito naman timing chain ito ay nakuha itong design sa mga V100 at saka XR110. So ilagay na natin lahat ng mga bolt guys na tinanggal natin. May by sizes yan, may dalawang maikli dyan at lahat naman ay mataas na siya. Yung dalawang maikli guys is sa bandang bahagi yan sa ibabaw, no? Malapit sa ating starter motor. So ilagay natin yan. So kami siyempre kung may katanungan kayo, mag-iwan lang kayo ng comment sa baba kung sa tingin yung problema ng motor ay related sa ginawa nating video ito. Maraming salamat. At ma-reply natin yan kapag tayo ay online o magkaroon ng panahon. Okay. At siyempre hindi matatabunan yung mga comment nyo guys. So nilagay na natin ang kanyang bolt. Siyempre guys, hindi makukompleto ang ating trabaho, no, ng ating motor na hindi natin paparinig sa inyo maya ang unang tunog ng kanyang makina nang hindi pa natin siya napalitan ng bagong timing chain. So ito na guys, ang unang tunog hindi pa natin napalitan ng bagong timing chain. Yung gamit. May lagitik. At syempre guys, ito naman tunog ng kanyang makina pagkatapos natin mapalitan ng bagong timing chain. Kaya panda rin natin, let's go. Pero huwag ginanay siya. Okay. So yun na guys, balik na ang tunog ng kanyang makina. Wala yung lagitik. Na ang dahilan ay ang timing chain. So useless po ang pagpapalit ng mga roller guide kung hindi natin mapalitan ng bagong timing chain ang kanyang motor. Kasi yung pinakauna talagang issue is yung timing chain natin. Kapag lumawlaw na is dapat na talagang palitan. So bago na rin lahat ng
Pinalit natin lahat guys, yung timing chain, lahat ng roller. Kaya wala tayong dapat pang suspitsahan para magkaroon pa siya ng lagitik. So yan lang guys, sa araw to, sana may natutunan kayo kapag yung motor ay RS-125i, RS-125i is naka-experience ng ganitong scenario, lagitik sa left side na bagay. Maraming salamat at siyempre see you sa akin next video. Ride safe, God bless, at wala natin kalimutan, siyempre i-shout out natin ang may-ari at matiwala sa ating munting shop. Isa sa mga subscriber natin yan guys sa ating YouTube channel. Ayos, shout out sa boss at maraming salamat. Ride safe, God bless. Ayos.